Magsama kayo sa impyerno ng Jesus mo. Hanggang ngayon, marami pa rin talagang mga tao ang hindi maunawaan ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At marami pa rin hanggang ngayon ay galit na galit at hindi nila gusto na makilala ang ating Panginoong Jesucristo at inire-reject nila. At itong isang ito na nag-comment, mas matindi pa ang kanyang iniisip na mismo ang ating Panginoong Jesucristo na siya ang nabuhos ang dugo sa krus ng Kalbaryo upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, sa kanyang pagsasakripisyo na siya ay napako doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ay ganito ang kanyang sinasabi, na ang ating Panginoong Jesucristo ay napunta rin sa impyerno at masasama tayo na mga nanampalataya sa kanya na mapupunta rin ng impyerno. Alam mo, sa lahat na lang ng tao sa mundo, marami talaga nagagalit sa Panginoong Jesucristo. Marami ang kinamumuhian ng ating Panginoong Jesucristo. Marami pang mga tao ang tingin sa kanya ay tao lang din siya at hindi siya Diyos. Marami pong ganyan sa panahon natin ngayon. Pero ito lang ang masasabi ko sa iyo. Ang aming pinaniniwalaan, ang aming pinananampalatayaan ng Panginoong Jesucristo, siya lang naman yung nabuhay sa lahat na pinananampalatayaan ng mga tao dito sa mundo. Alam mo ba na si Buddha ay pinananampalatayaan ng maraming tao, pero siya ay namatay ngunit hindi na nabuhay muli. Sino pa? Si Muhammad namatay pero hindi na nabuhay mag-uli. Si Krishna namatay pero hindi na nabuhay mag-uli. Si Confucius namatay pero hindi na nabuhay mag-uli. Pero ang aming Panginoong Jesucristo na aming pinananampalatayanan namatay pero nabuhay mag-uli ng ikatlong araw, at yan ang aming sinasamba at pinananampalatayanan, at yan yung nagbigay sa amin ng kaligtasan. Samantalang doon sa aking mga nabanggit, hindi mo matiyak-tiyak yung kaligtasan dahil mismo yung mga taong yun, hindi rin sila nabuhay mag-uli. Ako'y nahahabag sa iyo, kaibigan, dahil hindi mo alam ang iyong sinasabi. At alam mo ba ang sinasabi ng Biblia? He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Alam mo bang ang taong nabubuhay dito sa mundo at hanggang ngayon ay wala pa rin siyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, samantalang nalalaman niya na ang katotohanan, naririnig niya na ito, nakikita niya na sa bawat mga mananampalataya ang transformation na mayroong kabaguhan sa mga nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, at hindi ka pa rin nagkakaroon ng pananampalataya hanggang ngayon, ikaw ay may hatol na kahit ikaw ay nabubuhay pa. Kahit ako'y nahahabag sa iyo, kaibigan, na hanggang ngayon ay hindi mo pa rin nauunawaan ang iyong sinasabi. Kaya alam mo, kung ganyan lang yung pahayag mo, hindi mo matitinag yung aming pananampalataya, dahil ito ang sinasabi ng Biblia. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Alam mo bang napagtagumpayan na ng aming Panginoong Jesucristo ang sanlibutan ito? At sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya ay naging anak ng Diyos. And we are the sons of God. Naging anak kami ng Diyos according to John 1:12 sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya sa pananampalataya. At yan po ang katotohanan na tayo mga mananampalataya ay hindi tayo kailangan matakot sa mga ganitong klaseng sinasabi ng tao, dahil wala na pong kapangyarihan ng kamatayan sa atin, dahil we overcome the world because of the Lord Jesus Christ. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 15, O death, where is thy sting? Wala na pong kapangyarihan ng kamatayan sa atin, ang ikalawang kamatayan, dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na siyang tumapos at nagpanalo sa lahat ng ito. Kaya alam mo ang katotohanan, kaibigan, ang tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, hindi natatakot yan lumisan sa mundong ito o kung ano pa man ang mangyayari sa Kanya. Dahil unang-una, sinabi ng aming Panginoong Jesucristo na ang mga tao na nananampalataya sa Kanya na naging anak na ng Diyos, hindi na taga rito sa lupa. Yes, pansamantala na lang, passing through na lang dito sa mundong ito, pero ang tunay na bayan ay doon sa langit na bayan kasama ang aming Panginoong Jesucristo. Kaya kaibigan, alam mo, kung may oras ka pa at may panahon ka pa, huwag mong talikuran ang aming Panginoong Jesucristo. Kung may oras ka pa at kaya mo pa, manampalataya ka na sa Kanya at may pag-asa ka pang maligtas at hindi mapunta doon sa sinasabi mong impyerno. Nawa naging pagpapala po mensaheng ito. Maraming salamat po, and God bless you all.